Hello, sir. Hello, good afternoon. Maliwanag ba yung audio ko? Again on All About Safety. And we got a very special guest today. Our guest today, could you show yourself, Engineer Paulo, so I could introduce you on air. Tayo. You don't have a video yet. Okay. Good afternoon, Engineer Paulo. So, sa mga kasama ko no na nakikinig lagi sa All About Safety, ang ating pong guest ngayon ay walang iba po kundi si Engineer John Paulo de Maculangan. Siya po ang presidente ng DMAX Technology Center. Ang ating pong topic ngayon ay Command Center for Local Government Units and its latest innovation and technology, no? Yan po ang ano natin sa safety, no? Yung mga kailangan natin ng mga CCTV. Yan po ang forte ni Engineer Paulo, no? Yan po si Engineer Paulo. At bago ko nga pala expound lagi, no? Kung wala po tayong mga CCTV, no, makikita niyo, very very useful ang mga CCTV sa pagpaplano ng ating mga karsada, pagtitingin kung sino yung may kasalanan, pag may banggaan, pagka ina-anticipate din ito o not, it is not anticipate is the word. Ang tamang word siguro is prevention, ano? Isa siyang hindrance para alam ng magnanakaw na may CCTV. So, anina natin ganito, hindi tanong na natin ang unang-unang bato natin ng tanong kay Engineer Paulo, no? Ano po ba ang latest camera sa market na ano ang latest na camera ngayon na nasa market? Ganito. When it comes to camera, so kailangan nating pag-usapan ng topic dyan na una is resolution and compression. So pag sinabi mong resolution, dyan pumapasok ang, dati may mga camera tayong 2 megapixel, diba? May nabibili tayo sa Lazada, sa iba-ibang platform. So may 2 megapixel, 4 megapixel. Ngayon may mga camera na lumalabas na professional. When I say professional, yun yung ini-install sa mga highway. Meron ng 10 megapixel at meron ng 15 megapixel na camera. Okay. Bago yan, Giancarlo, no? Meron tayo ngayon na co-host natin besides Brad Pitt, ano? Si Professor Kat Tatlonghari na isang nuclear physicist, no? Sila yung mga kasama natin dito. Professor Kat Tatlonghari, magandang hapon po. Ang ating pong guest si Engineer John Paulo de Maculangan, presidente po ng DMAX Technology Center. Good afternoon, Engineer. Saka sa ating mga tagapanood at nakikinig. Magandang hapon din po sa inyo. Okay, pagpatuloy po natin yung discussion po natin. Na camera, no? Ngayon may nakikita ako na mga may AI na, no? Artificial intelligence. Paano ba nagbe-blend yan, Engineer Paulo? Ganito po. Yung mga AI, pag sinabi nating AI, meron dalawang klase yan eh. Meron po tayong AI na bibili tayo ng camera pero software ang AI na ginagamit. So ini-enhance natin yung capacity ng camera sa pamamagitan ng software. Pero ngayon, ang mga bago ng camera is yung AI, yung tinatawag na deep learning cameras. When you say deep learning cameras, may embedded po na mga supercomputers dun sa camera itself. Hardware upgrade na tinatawag. So, pag sinabi nating deep learning camera, ito yung mga iniisip na ang galaw ng tao, iniisip ang galaw ng sasakyan, so meron kayang supercomputing powers. Ginagamit po yan usually sa mga military application. Meron po tayong mga na-supply sa LGU, may mga gumagamit po niyan. Para, I will not mention yung particular client, pero meron po tayo dyan sa EDSA nakadeploy sa Bataan. No? Nakikita po doon kung yung mga plate number, so na-detect na natin. Saan siya nagpunta, saan siya nagmula. Kahit ang anong plate number, kahit color green, mix na, kahit ang plate number is painted, medyo na-enhance dahil nga doon sa tinatawag nating resolution ng camera. Opo. I see. Kahit medyo may blurred pa yon o medyo minsan kahit na lagyan ko ng putik, meron pa bang recognition na nagagawa yung mga camera na yan, Engineer Paulo? And ito, depende po yan sa location.
Kaya sa isang magaling na installer sa isang LGU o sa isang private na institution, kailangan nasa experience din po yan ang installer. Kasi ang paglalagay ng camera kailangan strategic doon sa pangangailangan ng LGU. For example, yung sa LGU, mga intersection, usually po dapat ilalagay dyan. Ang ibang nilalagay PTC, pero ang disadvantage ng PTC, umiikot di ba? So kapag umikot siya, yung ibang area, may blind side na, di ba? So ang advisable dyan, 4 na camera agad ang ilagay mo para nakatutok. Para walang dead, tinatawag yan parang walang dead area. Kumbaga lahat na monitor. Dead spot, tama po si Sir. Si Professor Kat yan. Si Professor Kat yung hari. Opo. Tapos sir, yan, kayo, sige, go ahead. Ikaw muna, sige. Isa pa po nating kailangang malaman tungkol sa camera yung compression. Kasi po yung compression, may mga yung dati pong mga camera natin o yung mga NVR, may compression po yung H.264. Ngayon po, ang latest na compression sa technology natin is S265 Plus. So, ano ba yung tinatawag na compression? Ang compression po, parang idea is kino-compress mo yung video file. Diba? Maliit yung video, for example, 2 gig, pero mahaba yung napapanood mong video. Di po ba? Ginagamit po ngayon yan ng Netflix, yung technology na yan, tsaka ng TikTok. Di ba pag nag-swipe tayo sa TikTok, ang haba ng video, pero ang liit lang ng files. At mabilis. Di po ba? So, in-apply din po yan sa mga camera, yung tinatawag na video compression. Okay, ganun pala, no? So, ang galing, ano? So, may mga magagawa tayo talaga ngayon ng mga local government units natin, ano? So, we are, alam ko, marami ka nang napuntahan ng mga local government units. So, ito is a must para sa ating mga local government units, mga either malalaking syudad tulad ng Maynila, Makati, no? At saka sa mga municipality. Kasi nga, it is a deterrent for crime. No, pag may nakikita na sila na CCTV installed cameras, hindi na sila mag-attempt na magnakaw. Tama po ba, Engineer Paulo? Tama po. Kaya diyan pumapasok ang command center ng isang LGU. Talaga ng lahat ng LG sa Pilipinas maganda kasi pagka merong command center ng isang LG, parang Big Brother house, nagiging maliit ang isang pamayanan, nakikita lahat kung ano nangyayari sa bayan. Imagine niyo parang isang Big Brother house ang isang town. So lahat po na nangyayari, malalaman ng mayor o malalaman ng nasa command center. Di po ba maganda? Pag may nagchichismisan, naririnig nyo, may mga camera na ganyan na ngayon. Sa may mga kanto, may nakalagay. Kung may mga nag-uusap-usap doon, pwedeng malaman, pwedeng marinig ng command center. Correct. Tapos meron pa tayong evidence no, kung may mangyari nga. No? So, Kat, sa mga ikaw, alam ko being isang lead, more or less, nasa lead ka, no? Nasa mga development ng mga buildings, mga ano ba experience mo dito sa mga CCTV? I-ginigrade mo pa rin kasi magkakapareho kayo ng linya nito ni Engineer Paulo. Ikaw bilang sa mga lead buildings, ikaw nag-assessor niyan, ikaw nag-assess, ikaw yung nagsasabi kung ito ay environmental friendly. Ano na iyong organisasyon diyan, Professor Kat? Kasi sa green buildings, kino-consider din natin yung smart buildings. At sa smart buildings, ang malaking component yan yung security. Kasi besides taking care of the health and wellness of the occupants, we will also take care of their security habang nasa building sila, that they are well protected sa mga bad elements na tinatawag. Ang isa lang problema dito, yung concept ng Big Brother, yung intrusion to privacy. Pag ganon. So, halimbawa, nasa conference room, kung meron doong mga
hidden microphones or hidden cameras at medyo na critical or classified yung pag-uusapan nyo, merong option na papatayin mo yon. Kaya nga doon sa mga itong mga criminal na ito, naiintindihan din nila itong mga cameras and microphone. Kaya kung gagawa sila ng isang crime, ang unin nilang i-disable yung mga cameras na ito. Kaya ang isang kwento dito na ang mga hidden cameras and microphones dapat tamper-proof na hindi sila madi-destroy ng mga bad elements. Yan. So, ayun, no? So, nadinig mo na Engineer Paulo, no? Kasi sikat, sa mga pangunahing malalaking mall, no? At mga, isa siyang lead assessor. Kaya naman kanyang linya, no? Nasa safety rin siya. So, sabi ko nga, nung nakausap ko ang kapatid mo, si Engineer Rico Di Maculangan, na tamang-tama itong linya ng kapatid mo kasi nasa safety tayo eh. Pag wala tayong mga CCTV cameras, we are at a loss sometimes. And pag minsan nasa abroad ka, alam mo kung ninakawang ka, alam mo kung nagtatrabaho yung mga tao mo. Kaya lang ito, in-expound mo pa nasa mga local government units, yung may command center, no, para maging deterrent ka kung may magnanakaw sa mga bangko, may mga nagbanggaan. So, tanong na lang kita, isa pang Engineer Paulo, ano pa ba ang benefits of having a command center sa isang local government unit o maski sa mga pribadong institusyon, Engineer Paulo? Bukod po sa, alam na natin, of course, yung traffic monitoring, meron din yung accident monitoring na tinatawag, malalaman natin. Meron din yung counterintelligence, yan pumapasok yung plate number. Malalaman natin, for example, may dumaan na naka-red flag. Ibig sabihin, pag red flag, yung isang kotse ay carnap. So from point 1, pag dumaan siya, pagdating niya doon sa endpoint, mahuhuli na siya ng HPG. Kapag ang ating camera na nakalagay sa LGU may plate recognition. Sapagkat kapag kinapture niya yung plaka, yun po ay may database na naka-integrate sa LTO, malalaman, ito pala'y nakaw. Doon pa lang sa dulo, may nangyari ng case na ganyan, nahuli na kaagad. Pag entry pa lang ng certain area dito sa Metro Manila, bago siya lumabas ng Balintawak, nahuli na, na-flag down na. Okay, ang daladala mong kotse ay isang carnap. So, nahuli na siya. Pero meron din po tayong tinatawag na may benefit din naman yan. Hindi po naigastos lang ang LGU. Pwedeng din kumita ang LGU sapagkat doon pumapasok po yung tinatawag na non-contact apprehension. For example, kapag nanguhuli na, hindi na po natin kailangan ng mga traffic enforcer sa kalsada. Hindi po ba sa ibang bansa like sa Korea, sa ibang wala namang masyadong traffic enforcer sa mga bansang yun, di ba? Parang nanguhuli yung camera na. For example, pag nahuli ka, halimbawa, overspeeding, papadala lang sa yung bahay yung ticket. Meron na po tayong ganito ngayon sa Pilipinas. Kaso lang yung ibang LGU hindi pa ini-implement sapagkat meron pa atang, if I'm not mistaken po, parang TRO from the Supreme Court. Hindi tama po 'yun. Hindi pa po yung tinatawag na Unified Ticketing System ng Metro Manila, hindi pa ata po ini-implement. Pero maganda po sana kung may implement 'yun sapagkat lahat ng pasaway hindi na maiwasan natin ang korupsyon sa kalsada. Wala nang bigayan. Diba? Pag nahuli ka, magbibigay ka. Wala na. Pag nahuli ka, diretsong papadala lang billing sa'yo. So may income generation din sa LGU o sa gobyerno. May kita pa sila. Oo, magaling. Magaling yun po ang kagandahan doon. Yan. Pero bago tayo magpatuloy, Engineer Paulo, bago lang tayo magpatuloy, batiin lang natin itong mga, siyempre, nakikinig sa atin. Si Emma Redeja, 67th birthday niya ngayon Sabado. 67 years old. Happy birthday, Emma Redeja, sa pakikinig mo sa atin. Si William Magramo, ito yung Mr. 3-in-1 naka-invento, siyang nasa Hong Kong. At Quintela, watching from Legazpi City, Albay. Yan ang mga
nakikinig sa atin. So keep on pounding po yung mga questions at by sige. Excuse lang Jay kanina kasi na 9 o'clock, in-interview ako ni Nars Au mula sa Legazpi. Sige, Sir Kat, go ahead. Kaninang umaga, in-interview ako ni Nars Au mula sa Legazpi. Ang pinag-usapan namin naman yung application ng physics sa medical field. Yung tinatawag natin na medical physics. Kasi sa alam mo, I have a master's degree in medical physics. Yun ang isa ko pang accolade. At salamat kay Nars Au ng Energy Development Corporation for inviting me sa kanyang radio program. Salamat, Au. Thank you. Okay, ayan. Nakikinig din sa atin si Engineer JP Batan, So, Engineer JP Batan, ang ating topic po ngayon Command Center for Local Government Units and its latest innovation and technology. Kasi si Engineer John Paulo D. Maculangan, siya ang presidente ng DMAC Technology Center. Sila yung mga nagkakabit ng mga CCTVs na nakikita natin dyan sa ibang LGU, sa mga gobyerno, and I would not mention more, pero sa mga, yan siya, puro siya sa mga monitoring. And I think monitoring and is a more or less a more deterrent for crime. So pag walang crime, we are secured and we are safe. At ganap na pong 1:20 ng hapon. Ang programa pong ito ay dala sa inyo ng JLF Project International Inc., mga experienced riggers, creating transport contractors. Magandang hapon din po dyan sa mga Daikin engineers, kay Kathleen at saka si Royce, at saka kay Shintaro, kila Romel, na meron kaming ginagawa dyan ng mga lifting of chillers. So, by the way, Engineer John, meron ka ba bang ito si Rexel? Kilala mo ba si Rexel? Yes, Sir Jay. Ano po bang may katanungan po ba si Rexel? Sir Jay? Kasi meron siyang link So, bibigyan ko siya. So, papapasukin ko si Sir Rexel. Baka mamaya. Sir, si Rexel, sir, isa sa mga kuha natin yan. Isa sa mga engineer natin sa opisina. Oo. Okay. So, Rexel, more or less, we, sa tatlo minsan, we would like to give the opportunity to the CEO and President of DMAX na ma-explain, in-explain niya nga yung benefits ng having a command center at saka dyan sa mga private institutions. Hindi ko lang sasabihin, minsan may mga warehouses, di ba? Especially mga mamahalin na gamit dyan, mga cellphone, mga dollar or everything, yung may mga high value, expensive items, very, very important ang may CCTV na yung sinasabi mo kanina na may AI intelligence na. Mga ito na nakinig sa atin, I think kapapasok lang nila. Pwede mo bang, huwag kang magalit, sir, pwede mo bang pakiulit yung camera na may AI na? Sir, paki-explain mo nga ulit. Meron niyang tinatawag na software at saka hardware. Okay? Yung mga naunang camera na may AI, bumibili sila ng software aftermarket, ini-enhance nila, ini-integrate nila yung camera nila at nilalagyan nila ng software para mapalakas yung camera na binili nila using software. So, syempre may limitation yun kasi yung hardware niya is hanggang doon lang yung capacity. Pero yung mga bago ngayon na AI camera, yun yung mga deep learning camera. When you say deep learning camera, yan na yung may mga super computer na nakapasok doon mismo sa camera. So may mga super computing powers na yung camera. Medyo may kamahalan ng mga camera na to kumpara doon sa mga camera sapagkat ang application po nito ay sa mga military, sa mga LGU. Pero ito ay maganda din ang ROI nito sapagkat yun nga pwede nating magamit ito enhancement ng security ng isang bayan.
Especially yan sa mga plate number, sa mga madaming benefit na makukuha. So yung investment ng LGU hindi naman masasayang kapag bumili sila ng mamahaling camera o yung latest na camera. Okay. Pero itong mga camera to may kasama ng sounds, di ba? Tama po. May kasama na din pong sounds. Kasi nga, ang labanan ngayon is kailangan camera mo marites din. Siyempre, kailangan kung ano yung napag-uusapan sa baba ng camera, naririnig na din ng LGU. Diba? Okay. So, kaya nga sinabi pagka may camera na para kami marites eh. Oo, but how far ang artificial intelligence in face recognition? Kasi sa alam ko may mga camera with highly advanced AI, kaya niya ng face recognition. So kung meron kang hinahanap na tao or kriminal, malalaman mo yung location niya. Napapanood natin ito sa mga movies yung face recognition. Kaya ang isang example din nito, yung nakakatakot din sa warfare, na kung yung drone na may camera, na may advanced AI na face recognition, magse-search lang siya dito sa picture ng tao na ito. At pag nakita niya yung taong ito, pwede niyang directly na i-target. Either babarilin niya o pasasabugin niya because na-recognize yung face. Ang delikado dito yung sa mga tao na kamuka ng mga wanted persons. Tama po yun. Kaya dyan pumapasok yung migration ng database. Kailangan po talaga dyan is yung database na kinukuha na natin ay trusted. For example, sa PNP, sa NBI, may mga database po dyan na yung mga databases ng criminal. So kung pwede nilang i-share, ilalagay ngayon yun sa isang database. So yun ang i-compare ng ating camera. Siyempre, hindi naman basta-basta huhulihin yan kasi with the picture, nandun din yung information ng tao. Para credible yung pag-capture ng camera ng face ng tao. Ayun, So, nasusolve natin. So, again, sa mga katutune in lang ng mga tao, meron na tayo dito mga tao na, or not really mga kumpanya, mga innovative. Yan ang tama. Siguro tamang term natin, mga innovative na kumpanya, mga sila ay pinamumuna ng mga batang-batang mga inhinero, na si Engineer John Paulo de Maculangan at DMAC Technologies. Hindi lang tatingin ko sa mga government or local, kasi marami, mga warehouse, maraming nakawan dyan. May mga ibang unit na sa bahay natin, kailangan natin yan. Ako, minsan nakawan na ako Wala akong, yung nabili kong, CCTV. May CCTV ako, pero hindi na erect. Hindi nakuha yung, yung picture ng mga tao. Dilim lang. Ang hula nga namin, baka yung nagkabit ang nagnakaw sa akin kasi alam nila yung paano makakaakyat dun sa aking kwarto at ang nawala yung mga bracelet. Buti nga, walang mga barel dahil naka-safe Pero kailangan mo natin ng isang mga tao na pagkakatiwalaan natin at ang company niyan ay ang DMAC Technology Center at kausap natin ngayon si Engineer John Paulo de Maculangan. So, meron na tayong pinag-usapan kanina, Ito very controversial to Kat, yung non-contact apprehension. Kasi merong mga taxi driver umabot ng 100,000. Hundreds of thousands of fine. Kasi walang human compassion yung computer. Ano masasabi mo diyan sa mga unang-una, i-discuss mo muna yung ano ba yung non-contact apprehension, Engineer de Maculangan. Okay. Pag sinabi po nating as the word itself, non-contact apprehension. So, hindi malalaman nung isang tao na nahuli, for example, nahuli siya ng
common na huli is overspeeding at saka yung tinatawag na swerving, ano. So, pag nahuli siya ng ganun, hindi niya naman alam na nahuli siya eh. Malalaman na lang niya yon kapag either nag-renew siya ng lisensya or tutubusin niya yung ticket, tutubusin niya yung ticket kung ang LGU nag-implement na ng ticketing system. So, mas maganda po yun sapagkat naniniwala ako na panahon na sa bansa natin na magkaroon talaga ng non-contact apprehension para ang tao ay madisiplina. Sapagkat kung wala pong non-contact apprehension, patuloy pa din ang korupsyon. Siyempre, rampant. Alam niyo naman po, pag nahuli, usually maglalagay, makikipag-usap, sasabihin, tatawag ka kung sinong ating tinatawag na kakilala o ano bang tawag sa ganyan, yung negosyador, di po ba? Opo, kung sinong kilala mo. Oo. Pero sa non-contract apprehension, syempre, kung ilan beses ka nahuli, yun ang babayadan mo. Kumbaga, walang patawad yung software. Ano naman ang masasabi natin doon, engineer, ano yung sa kaya dapat yung kanyang apprehension. So hindi medyo pangit yung audio mo, Jay. Choppy ka, Jay. Paano yung ano doon kasi 100,000 ang sikat. Mo nga na ayusin lang ni Marvin ang ating connection. Si Marvin, engineer ang ating IT na nandito. I-connect nga lang natin na May ang kaya kinakailangan dyan, baguhin or i-revise yung batas regarding this non-contact apprehension. Kasi yung interpretation ng Supreme Court, based yan sa mga existing laws na ginawa ng Kongreso. Baka kung pumapasok yan yung mga privacy concerns. Kaya para magkamaroon tayo talaga ng full-fledged na non-contact apprehension sa buong bansa o sa Metro Manila, dapat tingnan natin ano ang basis ng Supreme Court na i-deny nila ito. So, dapat sa Kongreso, gagawa tayo ng batas na mag-favor implement yung non-contact apprehension. Tama po, Sir Jay. Dito nga sa amin, nagtaka na lang ako sa opposite ng bahay ko, may poste. Nilagyan nila ng CCTV. Kaya I feel safe. Tama po kayo dyan, Sir Kat. Ang maganda rin, yung sa dashboard na cameras, in terms of accidents, hindi mo na kinakailangan ng narrative I-play mo na lang yung video sa desk cam mo at makikita mo. Especially, kunyari, huhulihin ka ng pulis ng beating the red light. Nakalagay naman, kung makikita mo doon sa desk cam na wala namang red light, hindi ka, kasi yung minsan mga policeman to increase their income, nagpo-false arrest sila But kung may na-dashcam ka, makikita yung katotohanan. Very important yan sa insurance in terms yung mga accidents na mayroon kang claims. Tama po yan, Sir Kat. Kaya sa mga ating nakikinig, dapat sa din po sa pag bumili ka ng sasakyan, dapat meron kang pambili ka ng sasakyan, dapat bumili ka din ng dashcam. Actually, madami na pong murang dashcam ngayon. Bibili na po natin sa mga online platforms like yan nga, Lazada, TikTok, kaya Shopee.
Medyo nawala po si Sir Jay. Nga eh. Ano pang ma-share mo, engineer? Yun nga po yung last na sinabi ko kanina na sana pumayag na ang Supreme Court na payagan na yung non-contact apprehension sapagkat napakatagal na po ng usapin na yan. Ngayon 2000 magtutapos na po ngayon ng taon, 2024. Napakatagal na po ng issue na yan. Sana po madesisyon na yan ng Supreme Court. Sapagkat na makikinabang din naman po dyan ang mga mamamayang Pilipino. Baka yung issue dito, mga due process, na wala nang pagkakataon mag-explain yung defendant. Pero sa ganung kaso po kasi is kung talagang violator ka, walang magagawa sapagkat ang camera ay uhulihin. Ang isa pong usapin dyan is alam ko po hindi din pinayagan ata. Parang may mga protesta din ng mga Metro Manila mayors kung di ako nagkakamali. Yung sa sinatawag na Unified Ticketing System. Parang isa na ata po ang magtitikit sa Metro Manila kung hindi po ba ako nagkakamali doon. Tama po ba yun, Sir Kat? Parang mawawalan po ng hanap buhay ang mga LGU sa Metro Manila sapagkat isang ticket na lang. For example, CA na lang ang magtitiket, mawawalan ng hanap buhay ang Makati, Pasig, San Juan. Yun po ang isang usapin. Tama po ba ako dyan, Sir Kat? Oo nga, kasi yung internal cash generation mababawasan at masacentralize sa MMDA. Tama po. Sa MMDA sila lang po ang mangolekta. Yun nga po eh. Kung saan napupunta yon. Kasi nung una, yung mga sa fine sa traffic violation, sabi nila, isa-centralize nila para sa flood control. Pero ganun pa man po, sana magkaroon na ng linaw kung ano bang posisyon ng government natin sa usapin na yan. Kasi walang nangyari naman sa flood control, bumabaha pa rin. Opo, tama po. Di ba sabi din nila yung mga excise tax sa movie houses, flood control din ang punta. Tama po. Wala na ba si Jay? Ang kwan lang talaga dito sa mga gadgets na ito, yung privacy concern. Uy, hello. Makasali na pala ako. Welcome, Brad Pitt. Ang pinag-uusapan natin rito yung tungkol sa mga hidden camera sa speakers na malaki may itulong nito sa prevention ng crimes and all other activities. Nandito po si Brad Pitt. Hello, Merry Christmas. Saka si engineer nandito. Nawala na rin. Wala na si engineer? Ay, tayo dalawa natin eh. Oo nga eh. So ano ba ang latest natin? Paano ba tayo? Kala ko magki-Christmas party tayo. Yun nga eh. Bukas, pupunta akong Mindoro.
No, kanta tayo habang hinihintay siya. Oo. Is my breath, they thought they never May narinig ako, Brad Pitt, yung tungkol sa comedy bar sa BGC. Yes. Nabalitaan mo ba yon? Ano nangyari? Ano mo? Alit yung aso mo. Oo. Ano nangyari sa comedy? Ano ba? Ang lakas, ang ingay. Aso. Aso mo yan? Hindi yung aso sa bahay ito eh. Ingay. Sobra. So ano yung event mo sa Mindoro? Ay, ano lang yun. Political. Wow. So sa dito sa upcoming political campaign, marami tayong opportunities as Yes. guests. Yes. So nakakaawa yung sa bansa natin eh. May mga hidwaan na nakakalimutan na yung kapakanan ng sambayanan. Yes. Napopokus na sa away. Sa yung ano nila, sarili nilang interest lang binibigay. Oo. Yun. Kaya nakakatuwa rin. Ang dami ng mga political campaign para parnalyas kahit hindi pa election period eh. Nakikita ko yung mga malalaki na tarpaulin pati doon sa mga screens, yung mga street large size Video. screen. May mga video, yes. Oo. Kaya nga, Sir Kat, alam mo, katarantaduhan yung premature campaigning eh. Ano tawag po nun? Oo. Ang hindi lang nakalagay yung iboto or vote. No? Yun natin ang definition nila eh. Dapat Yeah, walang yeah. vote. Yun lang. Kaya katarantaduhan eh. Oo. Eh, sino naman ang magpupulis dyan? Dapat, Comelec. Oo. Ba't ang sinusunod nila? Ano ba yung nasa babatas? Ganon. Kunyari, Yeah. ikaw ay kakandidato, mag-endorse ka ng isang na produkto. Ang laki-laki. Halimbawa, sa dermatology, na ikaw ay client ng isang dermatologist, ang laki ng litrato mo. Yes. Parang inaano mo yan. Pinaglalaroan lang actually yung Kasi nga, ang pinakamahalaga rito, yung spirit of the law. Yes. Hindi kasi, yung wordings. huwag natin kakalimutan na sila yung gumagawa ng mga batas-batas. And they won't do laws that against them. Exactly. At saka yung gagawin nila mga laws in favor of their business. Kasi halos ng politiko may kanya-kanyang negosyo eh. Yeah. Kaya ang concept dyan, ano ba ang nauuna? Magpupolitiko ka, tapos magkakanegosyo ka, or negosyante ka na magiging kang politiko. Marami example na ganyan eh. Yes, negosyante na magpupolitiko na wala na pakailam sa bayan. Basta protektahan lang yung negosyo niya. Exactly.
Yun lang interest. Wala talagang public service. Siguro meron konti. Pero ang intention self-interest. Kaya walang mangyayari natin. Kaya tayo, binaglalaruan lang tayo ng mga Chinese. Kaya tayo i-corrupt. Yun nga, ang kailangan dyan kasi yung collaboration or joint efforts. Kung pinag-uusapan natin yung South China Sea or West Philippine Sea, kung marami diyang natural resources, ay kaya ba natin i-extract yon? Can we drill the oil? Can we drill the natural gas? Ang tagal na-dormant dyan, natutulog yun eh. Kaparoon ng Malampaya, hindi naman tayo ang nag-drill noon. Mga na foreign concession din yun eh. Naging service provider, ganon. Ang laking kinita nila dito. So, ang kinakuha ko dito sa atin na exclusive economic zone, magkamaroon ng collaboration. Saka doon sa ating ECC na tinatawag, exclusive economic zone din yun ng ibang bansa eh. Kaya hindi talaga exclusive kasi may mga coastal states na nag-i-encroach din doon sa ating ECC as defined by UNCLOS. Bawa yung Malaysia, yung Brunei, yung Indonesia, yung Vietnam. Kaya ang mahalaga dyan yung sovereignty eh. Sino nang nakapasok? Engineer Jay. Oo, may si Marvin nga biglang naghang yung lahat eh. So dalawang server, yung Skyward tsaka Huawei, pati yung cellphone ko, hindi, nag-blue na raw yung nagka-problema eh. Pero nawala na rin si Engineer John. So ang ganda sana ng topic natin sa mga CCTV, di ba? Kailangan natin yan. Brad Pitt. Ngayon na mamaya, wala nang biro ito. Yung aking pangako, hindi pa nakakaano. Medyo may kontrata na si Jay Ferrer. Maraming salamat sa mga nagtingin sa akin. Bago na akong kontrata. After 5 months, nagsimula na kami nung nakaraang linggo. Maraming salamat sa tiwala ng mga tao. Yung utang, may nagbayad pa? Hindi pa. Na na nga si Engineer Chico sa akin na baka ma-demanda daw ako pag naniningil ako on air. Libel daw yan eh. So sabi ko nga kay Engineer Chico, wala ka kasi noon eh. Sabi ko sa kanya, Engineer Chico, gusto ko nga demanda na ako ng tao ng libel para masingil ko naman 1 milyon. Diba? Upsetting lang eh. Mag-issue ka ng demand letter. Ang first step dyan, mag-issue ka ng demand letter. Nag-issue na tayo ng demand letter. First, second nga, dapat ayusin na yung mga di ba? Alam mo, marami. Nakita ko yung post ni Brad Pitt. Meron yatang show si Brad Pitt. Saan? Sabi mo, Rio Brothers, yung pinost mo. Hindi. December 27 ba yan? Hindi, memories lang yun, yung Rio Brothers sa Bebitorio. Sa Bebitorio, di ba? Wala, lang yun. Tapos na yun. Memories punta kami lang doon, Kat. Punta ka ba doon kay Brad Pitt? December 27 ba, Brad Pitt? Wala. Tapos na yun. Memories lang yun. Memories na lang ba yun? Oo. Mahirap talaga maging senior citizen. Kay Attorney Chico, meron yata yan December 19, di ba? Meron ba saan? Nasabi niya nung araw nung nag-guest sa dito nung nakaraang linggo nakaraang Sabado. Meron siyang December 19. Baka sabi nga nung mga ibang nagiging guest natin, baka pwede raw mag-reunion doon. Sabi ko, kay KB na lang. Tama. Diba? Kay KB na lang.
Hati na lang tayo kat kay Brad Pitt, ang ating Galaxian superstar. Siyempre, wala tayong dalawa kung wala si Brad Pitt eh. Yan ang ating, kumbaga, yan ang ating price. Yan ang ating price kumbaga man sa PBA, yan sino ba yung score? Si Bradley. Si Bradley natin tayo yung Hinebra kat eh. Si Brad Pitt ang kamada ng kamada yan. San Miguel ako. At darating na si Rene siguro by December. Ito, no? Matutuloy na natin yung plano natin pumunta ng Bulacan. Marvin, tingnan mo ako, machi-check mo yung yung guest natin kung mabibigay. Meron pa tayong sino ba yung guest? Nagda-drive lang, babalik daw po sa slide. Pwede po bumalik. Marami. Pero mamaya, at least, hintayin mo lang. Brad Pitt, i-text mo lang yung mo kay Marvin. Hindi mo inaalagaan si Brad Pitt eh. Yun na naman, save na raw. Ano yun? Kat, ano yung kinakain mo? Ano ba yan? Waffle sandwich ba yan? O anong klase yan? Skyflakes. Yan. Yan lang ang kaya ko eh. Oo naman. Yan ang kaya mo eh. Sabi nga, kilala ni Atty. Chico si Kat Tatlong Hari. Professor ang tawag nga sa kanya. Professor si Kat yata sa UP, di ba? Professor Kat Tatlong Hari. Hindi. Lecturer lang ako. Lecturer lang. Tatlong Hari. Yun nga yung misnomer eh. Pag nagturo ka sa college and universities, akala nila ang tawag sa iyo is professor lang. Kahit substitute teacher ka lang. Ang professor is a title given. Hanggang hindi ka pa nare-reach mo yung level na yon, hindi ka dapat tawagin na professor. For example, doon sa UST, kahit hindi ka na professor nagagalit yung mga teacher. Engineer Paulo. Brad Pitt. Yes, si Engineer Paulo, ang presidente ng DMAX Technology Center. Sila yung mga nagkakabit ng mga high resolution CCTV. No, ang topic namin kanina Command Center for Local Government Units. Command Center for Local Government Units. Ulit. Yan na natin. Hello, Engineer Paulo. Good afternoon. May technical problem ko dyan. Ko hindi nagbabayad si Kajay. Kay Engineer John Paulo. Ayan. Ayan, mas okay dyan. Engineer John Paulo, bigyan mo nga kami ng konting video mo. Dark screen lang ang nakikita namin eh. Ayan. Naghang siya. Ang dilig ko. Talaga, dapat pumunta na ako talaga ng studio sa mga darating na araw eh. May mga kontrata na naman ako eh. Ewan ko lang kung yung ganitong oras ba, Marvin, meron ba sa maliwanag na po ba? Si John Brad Pitt, idol. Magandang hapon po. Magandang hapon. Engineer, Paulo, yan ka pala sa Viva Max. Sa Viva Max ka ba? Presidente ka ng Viva Max? Di po, D-Max lang. D-Max. D-Max. Okay. D-Max lang. Buti malinaw tayo. Makakarate tayo rito. Asa karsada ka? Ay, traffic ngayon. Opo, moving. Oho, Christmas rush. Nako, grabe ang traffic ngayon. Saan lugar yan? Dito po, sa may bandang Ortigas. Opo. Ortigas.
Malapit sa Mega Mall yan eh. Tama po, Mall dyan, napaka-traffic. Yung, so, Tama. Napaka-traffic. Ito, electric naman ang gamit natin, so matipid. Wow! Ano yan? Anong kotse? Audi po, Audi electric car, Audi e-tron. Ang yaman mo naman pala, engineer. Grabe ka. Hindi naman. Magkano yung ganyan? Dati po ay nasa 7M plus. Dati, ibig sabihin, matagal na sa'yo. Opo, mag-4 na taon ko na po itong ginagamit. Wow! 7 million, 4 years ago. So, 4 years pasensya na sa mga viewers natin at listeners natin, ano. Nagkaroon kami kanina ng technical difficulties kasi si Marvin medyo narattle na siya no. Magpumasok ng aming internet dito sa bahay ko to So, pati yung aking cellphone So, minsan dapat magpabira na rin tayo ng mas malakas na internet. Saka si Marvin, dapat may continuing education yan sa IT. Yung napag-aralan niya sa eskwelahan, baka obsolete na yon. Pero kung natatanong nyo, ang internet po sa Pilipinas ang isa sa pinakabudol sa bansa natin. Sapagkat napakamahal ang internet natin, ay napakabagal naman. Meron po bang gano'n? Mahal na, pero mabagal. Pagpunta po tayo sa ibang bansa, ang mura ng internet, pero ang bibilis naman. Diba? Sapagkat iilan nga lang pong pamilya ang nakikinabang sa internet natin. Kumbaga, monopolize ang ating internet. Akala ko, papasok na yung si Elon Musk. Akala ko yun ang... Actually, as we speak, nagkakabit po kami ng Starlink. Meron na po tayong madaming nakapitan ng Starlink sa bandang Samar. Malalayo po yung kinakapitan sapagkat sa mga area na yun walang fiber optic. So, Starlink po yung kinakabit natin. So, sa experience po natin, ang Starlink pwede na. Sa halagang 35,000, ang monthly mo ay 2,000 plus. Maganda na rin kaysa asa ka sa Globe at saka sa ibang provider. Ang sayang mo na dyan. Kailangan ng linya. Starlink, nabibili lang po yan sa mga mall. Maganda na din po yan. Pagka mga remote areas. Satellite no? Satellite, tama po. Ang isa pa dyan na dapat magka-fiber optics yung transmission lines ng NGCP. Kung nagagawa na yun. Kasi sayang yung mga transmission lines Instead of carrying electricity or electric current, pwede din siya mag-carry ng fiber optics na nagdadala ng communication capabilities. Hindi ba, kasi matagal nang pinag-aaralan yun nung nandun pa ako sa corporate planning na embedded sa transmission lines yung fiber optics. Kaya hindi na natin kailangan magtayo ng maraming stations, maraming transmitter. Kung doon na mismo sa transmission lines. Okay ba yun, Engineer Paulo? Tama po yan, Sir Kat. Sana nga po matuloy yan sapagkat kailangan natin ng suporta ng gobyerno. Alam naman ng government ng Pilipinas, hindi ko na po kailangan elaborate pa. Hello. Pinapansin natin sila. Lalo tayong inaasar. Ayan, binabagalan nila. Dahil galit tayo. Yung sa akin dito is Converge Grabe itong mga ito. Ang yayaman
Parang kuryente rin niya na internet business eh. Parang tubong nilugaw lang yan eh. Tama po. Sapagkat ito ay deregulated sa bansa natin, ang telecommunication, ang water, ang electricity, pati ang langis ay deregulated. So kung anong idikta po sa atin, yun ang walang magagawa ang mamamayan kundi bayadan. Pag kinabukasan na sinabi sa atin, okay, ang oil ay, ang unleaded gasoline ay 60 pesos, wala po tayong magagawa. Kasi nga, ang asa na solution dyan sa oil, sa gasolina yan, sa diesel at kerosene, is for us to buy crude oil do sa mga bansa. And then we do the refining process dito mismo sa Pilipinas. Yung concept noon ng Petron, nabibili ang government ng crude oil from friendly oil-producing countries. Like nung una sa Libya, pwede bumili sa China. If it will be a government-to-government na transaction, mura yung crude oil eh. And then we refine it ourselves and sell it to our people at a very low price. Para din yan sa, parang concept din yan sa agriculture, yung kadiwa. If there is no middleman. Well, as that, ayan na naman yung IPIRA law. Walang gobyerno sa energy. Kaya nga ang isang kwan doon na sino ang private industry na sino ang private entity ang mangangahas sa nuclear power. Ang laki kasi ng investment yan. Wala rin mangyayari pagka private. Walang mangyayari dyan pag private pa rin ang umawak niyan. Oo, exactly. Pareho rin sa mga agricultural products ng rice. Ang daming middlemen eh. Pating importation eh. Ang government dapat ang mag-import, ang government dapat ang magtatayo ng channel from the farmers to the consumers. Yung concept ng kadiwa, ganon. But ano ka makaka-access ng kadiwa products? Parang kwan lang yun, showbiz lang yun eh. Tayo ba nakakabili sa kadiwa? Hindi tayo makakabili. Sayang lang So, schedule natin pala malapit na tayo, 2 minutes na lang tayo, more than 1 minute sa ating 1-hour show. Imbitahin muli natin si Engineer John Paulo for a second dito sa CCTV ng mga technologies saka yung having a command center sa mga local government and private institutions. So, pasensya ka na, Engineer John Paulo, meron tayong mga... Wala pong problema, basta kayo po. Opo. Nais ko rin magpalagay ng CCTV sa bahay eh. Baka pwede ka, Engineer Paulo. Pwede po, tayo po ay small project or big project. Project pa din po yan. Opo. Wala pong problema. Salamat naman. Nandiyan po yung number ko kay Engineer J. Opo. Bibigyan ko po kayo ng malaking discount. Ay, salamat naman. Wow. Opo. Ikaw, Brad Pitt, baka pag kailangan mo ng CCTV, sir, yung mga secret CCTV. Sige. Gusto ko yung mga wireless. Ewan ko na maraming wiring eh. Opo, meron po tayo niyan. Puro wireless. Wireless. Junior champ. Lagay natin sa mga motel. Ka, nakikita mo yung ginagawa ng mga tao mo. Tama po yun. Nasa kotse ka katulad ni John Paulo. Maganda dyan eh. Maganda, monitor po yung mga monitor.
Sa restaurant. Nasa bahay yung may-ari. Nakikita kung sinong masipag at kung sinong tamad sa restaurant. Yes. Maganda po yung may audio para pati usapan naririnig. Oo. Pati para kasi pong ang camera isang marites, para pong nagsakabit kayo ng marites kada tulok. Ganun po yan ang camera ay isang marites. Parang ibig sabihin marites, camera rites. Yun na po yun. Ay ibig sabihin nun. Camerites. Yun pala yun. Yun. Magkano ba yung more or less na 4 na piraso lang? Meron ka bang hindi ko sinasabing exact. Engineer Paulo, 4 na camera lang na ganyan para sa isang kwarto at isang main room at 3 adjacent room. Magkano yung mga ganyan ngayon? Ay, ngayon po nagre-range. Depende sa location po ganun kahaba. Pero sa mga standard po, nagre-range lang po yan ng mga 30,000 to 50,000 pesos. Okay na. Medyo yung 50 medyo mabigat Yung 30 mil lang. Pero may audio na yung 30 mil. Opo, may audio na. Yung po 50,000 na may audio, yung 30,000 wala pa po. Standard pa lang po. Pero may audio naman, hindi nyo naman kailangan lagyan lahat ng audio, yun lang ibang area na gusto nyong marinig. Diba? Kung gusto nyo may makimarites, for example, sa kusina, nag-uusap-usap yung mga helper nyo, mga pinagkakwentuhanan kayo, maririnig nyo. Sa kitchen, no? Kasi makakaminsan, Tama, meron ako. Brad Pitt, meron na kliyente sa kitchen nilagay. O pinapakinggan niya kapag wala siya, yung pala sila na pinag-dismiss ng mag-asawa. Yung, kasi makakalimutan mo talaga sa sa taping, Brad. Di ba nilalagyan ng lapel yung wireless? Tama. Ang daming nahuhuli ro kasi makakalimutan mo, nagkukwentuhan, di ba? Naririnig sa taas. Kasi makakalimutan mo talaga makakalimutan mo. Kunyari, naghihintay ka ng take. So, makakalapel na kayo. Chismisan doon. Nawala na si Kanye. Iniwan na tayo. Paano? Wala na. Next week na lang. Next week po. No. Sir Kat, isang karangalang mamit kayo. At Brad Pitt, idol, isang karangalan na makasama ka. Baka kailangan niya ng entertainer sa Christmas party. Brad Pitt, malapit na ang birthday ko sa January 22. I-invite kita. Ayan. Hi, Brad Pitt. Okay yun. Kasama ako. Ayan. Opo, Sir Kat. Si Sir Brad Pitt, ikawan mo na, anong tawag dito, i-block mo na yung iyong schedule, January 22. Kaya nga, John Paul. 22, ilagay mo na sa calendar mo, John Paul, kaya ako Pope John Paul Di ba? Ayun, kaya pala ang bait mo Saan gagawin yan? Sa Manila Hotel? Sa Laguna. Saan doon? Sa Laguna. Saan sa Laguna? Sabi niyan lang po, Binyan, sa Brentville. Malapit lang. Kasi ako, engineer sa Nubali. Yung pala naman, Nubali lang pala. Lapit lang. Brad Pitt, pwede tayo magkape minsan sa Nubali. Malapit lang ako. Brad Pitt, ako ang nagkakabit sa CCTV ng Nubali. Yang Soledad, Brad Pitt. Kita mo yung mga... yung Nubali ko, Nubaliches yun. Anak na nga. Akala ko naman, Nubali talaga. Malapit lang. Imbitado, tayo 3 O yan, KJ. Sir Jay, sa 22, i-block nyo na yung mga schedule nyo. May birthday na. 22. Kailan tayo mag-22? May kaunting kuhan, salo-salo. Sa Binyang. Ano yun? Saan yan? Event place. Sa bahay. Bahay mo. Sa bahay. Okay. Ayan, susundin ko na lang kayo, Brad Pitt. Parada ka na lang sa may Alabang. Engineer John Paul. Kasi sa Binyang pala to si Engineer John Paulo. Makulangan. Okay. Kasama Di madadagdagan.
Hindi makulong. Yan. Ano nga major mo? Ano nga major mo? ECE po. ECE. ECE. Kaya po ECE lang ako nung nag-aaral ako eh. Oo. Yeah. Si Engineer Paolo, komedyante din to eh. Mahilig sa jokes. Tsaka ano yan? Konti lang. Engineer John Paulo. Mapuha ka ba? O UP? Hindi po, kuha na ko. BSU, Batangas State University. Kaya pala hindi makulangan. Oo, produkto po tayo ng State University. Sa Alangilan. Sa Alangilan. Tama po. Oo. Tayo po scholar ng bayang Pilipinas. Taga Batangas City ako eh. Batangas City po. Oo. Yun. Paano guesting niya? Next week ba si KJ? December 22. Anong oras yun, John Paulo? January po. Kaya John Paul. Pope John Paul nung nag-visit ang ating Papa. Yun ang birthday natin. January. Sa UST yun. Nagpunta yun. Tama. Nag-misa siya ron eh. Andun ako eh. Papa. Next week ulit si Engineer Paolo, KJ. Next week ulit. Ano natin, Marvin, nakikinig mo. Ang guest natin ulit si Engineer sige po. John Paulo Di Makulangan. Isang karangalan po. Di Makulangan, tapos si Kat, tapos si Brad Pitt, tapos ako. Sign out na tayo. Sige, pag-mute ko muna. Engineer John, ikaw muna. Salamat po. Thank you. See you next week, Engineer. See you next week. Okay. Yes. Tatlong hari, ikaw naman. See you next week. Ganon. And then, advance Merry Christmas. Yeah. Thank you. Brad Pitt, ikaw naman. Just see those sleigh bells ring-a-ling, ding, ding, ring-a-ling. All right, see you next week. KJ, go ahead. Okay. See you next week, Brad Pitt. At wait for our advice ni Marvin. Namin. So, ito si Jay Ferrer nagsasabi sa inyong smile and be safe and advance Merry Christmas. Bye-bye. Bye. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, crating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.